Welcome back to my channel mga Korintian. Isa pong magandang umaga sa inyo lahat. Sa mga subscriber natin dyan mula Luzon, Visayas at Mindanao, isa pong mapagpalang umaga sa inyo lahat. So ngayon po mga Korintian, ito na po yung ating i-rewind. Kung mapansin po natin, malinis na siya, no? So yan siya. So yan po, malinis na siya. Ang gagawin natin dyan mga Korintian, lalagyan na lang yan natin ng mylar, yung papasukan ng wire, So yan, malinis na siya. So, pero bago yan mga Korintian, kung bago ka sa channel ko, pakisuyo lang po na pa-subscribe po at samahan nyo na rin po ng like and share para marami pong marating at matulungan ang mga video na to. So maraming salamat po. So ayan po siya. Pero mga Korintian, isa pong napakahalagang bagay, pag kayo magre-rewind ng ganito, kailangan nyo i-check yung kanyang rotating rectifier. So sa mga baguhan po yan, so hindi nyo pa nakikita, ito pang rotating rectifier ng 95 kV. Ayan siya. Yan. Okay? Yan. Kabilaan yan. So tatlo yan, tatlong diode sa kabila, tatlong diode din sa kabila, So 3 piece yan. Pag supply sa kabilang linya niyan, kung supply sa positive, ang isa pupunta sa negative. Yung pangalawang phase pupunta sa isang diode uli, punta ulit sa negative ng isa at positive ng isa, at ang isa punta naman sa pangatlong diode. So yan po siya. So ayan po itsura niya mga Korintian. Yan. So ayan siya, So yun, bilog na yan. Yan tinatawag natin rotating rectifier ng generator, Bakit tinawag na rotating rectifier? Kasi sumasama siya sa pag-ikot, So hindi katulad yan ng mga mindong na naka-steady yung kanyang rectifier. So, wag lang po kayo malilito, yung rectifier po yan din po yung diode. Kaya lang po pag sinabi nating diode, individual po yan, isa-isa. Pag nagsama-sama na yan sila, nag-impisa na, ang tawag po natin yan is rectifier. So yung term na ginagamit, Kasi hindi na siya single na diode, marami na siya. So yan ang magko-convert ng AC to DC. So kung papansinin po natin, yung wire na to, ito yung kanyang galing sa rotor. Yung dalawa na yan, po? Yan. So, yan po ang sa rotor pupunta. So, pag galing doon sa exciter, pupunta rito sa mga diode, sa kanya ipupunta rito sa rotor. So, para tumuloy siya dito sa main rotor. Ito yung main rotor. Ito yung rotor exciter, Yung pinapasok naman dito, yun ang stator. Stator exciter field at rotor exciter field. Main rotor field at saka yung main stator field, which is tawag natin yan ay alternator. Okay po. So ngayon, kailangan mo i-check yung mga diode bago kayo mag-rewind. Napaka-importante po yan kasi alam nyo po, pag na-rewind kayo at hindi chinik yung diode at mayroon palang sira, useless ang inyong trabaho. So kagaya nito, kailangan i-check niyo yung rectifier para pagka sigurado yung trabaho natin mga Korintian, So, i-check natin to kung may sira o wala. So, para makita nyo rin paano mag-check. So, kailangan po natin ng tester. Dali lang po ikukuhan ko lang yung aking camera. Tsaka pa lang mga Korintian, ang design nito ay para ring alternator charger. Kung napapansin natin, yung mga gumagawa ng alternator dyan, ang alternator is 6 din yung diode nyan, rectifier nyan. Yung wiring, yung rewind niyan is 3 piece din yan. Kaya lang low voltage, 12 and 24. So, ganun din po yung principle niyan, kagaya rin dito. Kaya lang pagkakaiba lang sa alternator, sa stator siya nanggaling. Okay? Ito naman sa rotor. So, halos parehas yung kanyang sistema. Yung sa alternator charger, sa stator nanggaling. Sa rotor exciter field, dito sa rotor ang galing yung kanyang linya na 3. Okay? Sa alternator, ganun din. Charger, 3 ring linya nyon at ang kabilang dulo nyon ay common na ka-neutral.
So, ang pagkakaiba lang po, ito ay high voltage, yun naman ay low voltage. Sa pag-check natin mga kurentesyan, no? Kailangan yung tatanggalin yung isang linya nito sa main rotor, no? Para ma-check ninyo yung tamang reading ng mga diode. Okay? Tapos, siya. So, yung tatlong linya na to, dito naka-tap yung i-rewind natin, no? Phase 1, phase 2, phase 3. So, ang kabila niyan pumunta sa dalawang diode, yung kabilang linya pumunta sa dalawa, yung kabilang linya pumunta sa kadalawang diode. Okay? So, i-check natin ngayon to kung walang problema, no? So, first, identify mo kung saan yung positive heatsink at negative heatsink. So, ito po yung kanyang mga diode, no? Itong base niya, tinatawag na ito ay ang heatsink, which is yan ay aluminum or copper. Kalimitan po, yung mga sinaluma, copper, ngayon ay aluminum. Heatsink. Ba't tinawag na heatsink? Sa mga nag-aaral ng electronics dyan, pag pinasimple mo po yung sistema na yan, dyan niya itatapon yung kanyang init. Bakit po kailangan yan? No? Yung init ng diode, dito niya itatapon, dito ma-absorb. Kaya heatsink yung tawag sa kanya, no? So, ito rin sa kabila. Yan. Yan, heatsink din, no? Positive heatsink. Ang kabila kasi positive, negative. Tatlong positive, tatlo ring negative. Okay? So, ngayon, kailangan nating i-reading ang diode mo kung sira, no? So, hanapin mo ngayon kung anong range mo, extend. Okay, diodes. Ayun. Medyo mahirap, no? Kita ba? Saglit lang. Isit ang inyong mga multi-tester sa 10, extend, and then ilagay sa ang pointer sa 0 para maka-reading tayo ng tama. So, okay. So, ngayon hanapin natin dito kung saan yung positive at negative, no? So, dito ka. So, hindi gumalaw, no? Ibig sabihin, mali yun. Hindi siya nakaturo sa tama. Ayun. Okay. Kagaya po ng dati, sinasabi ko po, ang reading ng diode is 5 ohms. Okay. So, ngayon, no? Ayan siya. Ito yung positive. So, ibig sabihin, ang tatlong ito yung positive, no? Positive na mga diode. Magkakasama yung tatlo, no? So, ang gagawin mo, dito sa linya na ito, dito ka magtatouch. I-check mo yung isang paa ng positive mo dito. Itatouch mo sa bawat linya ng papasukan ng kanyang winding galing sa rotor, no? Yung line 1, line 2, line 3, or phase 1, phase 2, phase 3. Unahin natin dito sa kabilang dulo. Okay? Ayan. So, papansanin nyo, okay yung reading niya, no? Yon. Okay, sa unang positive, yon. Okay, sa unang positive na check natin ay okay. Sumunod na positive, sa pangalawang linya yung ilagay kasi yan. So, okay siya. Balik muli. Ano yung pagkakaiba? Di ba? Sa una. No? Pansinin nyo. No? Pangalawa. Okay, so parehas, no? Itong isa, okay, 5 ohms. More or less 5 ohms, no? Ito, pangalawa. Okay? Pangatlo. So, napansin yung pagkakaiba, no po? Yung pangatlong diode ay sumagad. Ibig sabihin, interchange natin para sigurado. So, ibig sabihin, yung pangatlong diode nyo ay short. Okay, sa positive. So, yun ang problema. Ang una, okay, so kaya nagsunog siya, no? Okay? Pangalawa. Pangatlo. Pangatlong diode, sagad siya. Interchange mo yung test prob para ma-check nyo talaga kung tama na hindi walang leak. Pag gumalaw yan, leak. Okay? Walang galaw.
Pangalawang diode, wala ring galaw. Ibig sabihin, walang leak yung pangalawa. Okay siya. Pangatlo, so pumalo pa rin siya. Ibig sabihin, yung pangatlong diode mo ay short. Sunog yun. So, harapin natin yung pangatlo. Dito sa terminal na to, saan pumunta yung wire na yan, sundan natin ito. So, ibig sabihin, itong isang diode nito ay sira. Okay, sa positive. So, identify na natin yung mga current tension, ano? So, check naman natin yung sa negative na diode. Okay? Okay. Negative tayo, ha? So, base, itutok mo sa negative. Yan siya. Sa base ng heatsink, negative, eh. Negative, i-check nyo, eh. Touch mo dito sa linya, sa terminal. Pumalo sa 5 ohms. Pangalawang linya, pumalo rin siya. So, yung pagkaka-difference yung mga current tension sa resistance yan. Minsan yung kalawangin na, kaya yung isa sakto, itong pangalawa hindi. So, kailangan maayos yan, no? Tingnan mataas ang konti, no? So, pangatlo. So, kisa interchange natin para sigurado na walang sira. Pag pinagpalit mo yan, yan. Yung positive ilagay mo naman sa base, at ito naman i-touch mo sa line. So, dapat walang mga galaw yan. So, yan, mga current tension. Walang mga galaw. So, ibig sabihin, identify na natin na sira yung ating isang diode sa positive. So, yan, mga current tension. So, ngayon, isa yan sa maaring na-damage pagkasunog. Bumigay yung isa na yan, no? So, kaya yan ay ating papalitan ngayon. So, yan, mga current tension. Ganun lang naman yung parts niya, no? Yan. So, yung mga linya na yan, itong linya na ito, yan, kung pansinin nyo, ang poste na yan, yan nakatap yung galing dito. Yung kabilang linya papunta sa positive, kabilang linya papunta sa negative. Parang nagsangal lang yan, pag pinasimple mo. Ito sa kabila, nagsangal rin lang. Ito sa kabila, nagsangal rin lang. So, yan, mga current tension, yung parts ng rotor excited field. So, madali nyo ma-identify yan, lalo na yung mga baguhan, ano? So, katulad nito, yun, 6 na diode, itong 3 diode, 3 diode. Positive and negative. Bago yan papasok dito sa, magkakasama, papasok dito sa rotor field, sa main, no? So, at itong pisa na to, mapansin mo, current tension, yan tinatawag nating surge suppressor. Surge suppressor, napaka-importante niyan, ano? Ang linya niya nakatap sa kabila, sa positive, ang kabila nakatap sa negative. Okay? Terminal. So, ang layunin po niyan, anong surge suppressor? Pag sabi mo surge, ano yun? Daluyong. Kumbaga yung wave ng kuryente. So, yan pinaka-absorber ng wave para hindi nagkaroon ng wave ng daluyong. Ika nga, pag tinagalog natin ng surge, daluyong yan, eh. Para stable ang kuryente ipapasok niya dito. Okay? So, yan mga current tension. So, maraming salamat sa pagsubaybay at nawa ay mayroon kayong natutunan kahit papano sa aking naituturo at nakakayanan. Sa mga hindi pa po nag-subscribe dyan, please subscribe na po kayo sa channel ko at huwag pong kalimutan na i-like and share. So, ganun gagawin natin mga current tension. Tatanggalin natin isang diode, identify na natin to at papalitan natin ng isang diode. Ang dapat sanang idea dyan mga current tension, pagpalit, sabay-sabay palit. No, kasi ang lahat na electronic parts sa panahon ngayon na mayroong expiration. No? So ngayon, pag pinalitan mong isa lang yan, ito pinalitan mo, maring bibigyan na naman kabila niyan. No? Sunod na naman yan. Pero dahil nga wala kang available na parts, kailangan mong sumugal kasi wala tayong pisa. Oh, wala kang parts. Ang hirap umorder nito, malayo. Pandemic ngayon, ang hirap. So, palitan natin yung isa. Tapos, i-note din natin doon, ipaalam sa may-ari na isa lang pinalitan natin para kung just in case na bumigayan, hindi tayo mag-blame. Okay? Yun lang na kaya natin palitan. Pero kung kailangang palitan lahat, nasa kanya yun kasi mahal yan. Mahal yan. So, ito, mga nasa 800 pesos yan or 800 to 1,500 nagre-range yan bawat isa. Yung mga ganyang high amp na diode, no? So, pero kung ako, palit lahat, sana. Para magandang idea, hindi masyadong mahirap sa atin kasi pag nasira naman isa, balik na naman. Napakalaki niya, hirap kalasin. Sa isang maliit na pisa lang, nasira. Kalas ka uli. Okay, so nawa, meron kayo natutunan mga current tension sa magandang araw po sa ating lahat. Mula sa Luzon, Visayas at Mindanao natin mga subscriber at patuloy na tumatangkilik ng channel ko. Maraming salamat po.
dahil sa inyo ay patuloy po natin ginagawa ang pagtuturo na ito. At kagaya po ng aking mga sinasabi sa inyo mga kurendisyan, kung mayroon man akong mga pagkukulang, kayo na pong bahalang umunawa dahil hindi po ako sanay magturo. At sa mga nagtatanong naman dyan, ang channel po natin na ito ay hindi educational. Inuulit ko po, ito po ay hindi educational. Ito po ay share lang ng ating mga knowledge, no? True sa ating experience, sa pinag-aralan at sa experience. So, kung mayroon pong pagkukulang, lalo na po dyan sa mga eksperto na po dyan, sa malaking company, kaya na pong umunawa. Ang ating layunin po naman talaga ng channel na ito ay para po sa mga bago na bago pa lang nagsisimula sa rewinding. So kung mayroong pagkukulang, kayo na pong bahalang mag-unawa. So maraming salamat po at nawa may natutunan kayo. God bless po.